Patuloy tayong nag-uusap tungkol sa changes at pakisabi ulit ng malakas, Jesus changes lives. Come on, once more. Jesus changes lives. Yan, no? At nitong mga nakaraan nga, dahil nga ngayon ay June, month ng Father's Day, ay pinag-uusapan naman natin yung mga kalalakihan na na-encounter ang Panginoon na nagdulot ng changes. At nauna nga pinag-usapan natin sino muna? Bartimaeus. Tapos sino sumunod? Zacchaeus. Sino pa sumunod? Last Sunday, we talk about Nicodemus. Ngayon ay mapapansin nga natin na yung mga pangalan nila puro nagtatapos sa us. Bakit? Kasi nga yun yung usual na pagpapangalan ng mga Grego sa kanang mga Romano. At actually yung us, yun po ay singular masculine form. Ibig sabihin ay panlalaki na isa. Parang ganito yan, no? Pag sinabi mong alumnus, ibig sabihin nun, lalaki na graduate doon. Tama? O pag sinabing babae, pag babae, ano tawag sa kanya? Alumna. O pag lahat sila, plural. Pag plural, yun naman ay alumni. Maliwanag? So ganun din yun, kaya ganun sila magpangalan. At mapapansin ninyo, parang Pilipino lang din ang dulo ng pangalan, Di ba? Ganun yung usong pagpapangalan dati. Kaya lang sa Pilipino, O naman, pag lalaki. Tama? Kaya nga si Pedro naging Pedra, si Pero, jowa ni Pera, di ba? Ganon, kasi nga ay dahil sa ganong style ng pagpapangalan. Okay, ngayon naman, nung nakaraang linggo ay in-announce ko na magkakaroon tayo ng konting pag-game at kung sino ang makakahula ng lalaking pag-uusapan natin ngayon na na-encounter si Jesus habang siya ay nasa lupa pa, ililibre natin. Una, yung isa ay sa Campus Revolution sa Cuneta Astrodome. Magkano ang ticket na ngayon? Di ko na alam kung magkano. Ibibili natin siya. 600 yata, no? Tapos, yung isa ay sa yung first prize, yung pinakauna nakahula sa National Conference naman sa World Trade Center. Magkano na ngayon? 2.7 yata yon. Okay? So bibili ng ticket ibibili namin, hindi namin ibibigay yung cash. Okay? O so sino sa tingin nyo ngayon? Sino sa tingin nyo? Pag-uusapan natin ngayon. Sino sa tingin nyo? Come on, sino? May mga entry, no? Yung iba na entry mahilig sa cartoons, kaya ang kanyang entry ay Perry the Platypus, no? Yun namang iba ay nag-entry ng mahilig yata sa concert, kaya Jake Cyrus, no? Yung iba yata mahilig manood ng Transformer, kaya Optimus Prime, no? Sari-saring mga pangalan. Okay? Of course, mayroong mga pangalan na nasa Bible din, pero yun nga, ang tanong ay nakasalamuhan ni Jesus kahit sa maiksing panahon. Si Cornelius, hindi nakasalamuhan ni Jesus, si Pablo ang nakasalamuha. Si Onesimus, Pablo din. Tama? Aristarchus, yung mga ganyan, no? Kung sino-sino pa. Okay, so tingnan na natin ngayon kung sino ang bida, kung sino ang sagot ngayon doon sa tanong natin. Tingnan nyo ang John 11 verse 44. John 11 verse 44, pakibasa ng malakas. The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Patay na to, no? Patay siya. Actually, 4 na araw ng patay. Tapos, pinalabas siya sa libingan ng Panginoon at siya ay, nung dati pinag-usapan natin mga zombie, no? Ngayon naman ay mami. No? Bakit? Kasi nakabalot pa raw siya ng linen, ng tela, tapos sabi ng Panginoon, lobas ka dyan. Kaya sabi ng Panginoon, kalagan siya. O sino tong mamang to? Come on, sino tong mamang to? Come on. Yan, verse 43 ay, come on, sino raw? Si Lazarus. Yan, pakibasa nga natin, tingnan natin verse 43. When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out! No? Lazarus, lumabas ka dyan! Saka nangyari yung verse 44, lumabas nga siya na para siyang mami at sabi ng Panginoon ay kalagan siya. Gusto niyo bang malaman kung sino ang winner? No? Come on, sino malaman kung sino ang winner? Okay,
Sabi ko, kaninang umaga, nag-announce na rin ako, grabe, ang bibilis sumagot ng mga taga-GTC. As in, sinabi ko, mayroon na palang nag-message agad sa akin. No? So, kaya pinapakita ko rin pati oras para alam nyo na walang kinikilingan. Ha? Pakipakita na natin yung mga winners, bro. Yung dalawang winner natin ng 3 p.m. Yan. Ang una ay si Kuya Fred. Yan ay, screenshot mismo yan ng conversation. Ha? Hindi na namin pinag-usap, hindi na nilagay yung mga nauna kasi baka mamaya kung ano pa yung pinag-uusapan namin. No? So, yan si Kuya Fred, Sunday, 3:51 siya sumagot. Okay? Si Kuya Fred nakita, andito na siya kaninang umaga. O, sino pa? Sino pa pangalawa? Ang pangalawa ay Sino si EJ? Yan, no? Si EJ. No? Congratulations, EJ. Okay. Napansin nyo yung oras nila? Parehong grabe. Ngayon, kailangan kong tanungin kay Mark Zuckerberg kung sino talaga ang nauna sa seconds. Ha? No? Okay, dahil pareho sila ng time, pareho na lang silang national conference. No? Yan, okay. O sige, palakpak naman ulit sa mga winners natin. Thank you. Thank you for participating. At ngayon nga, ang pag-uusapan natin ay si Lazarus. Kaya lang, mayroon pang isang tanong. Ano yun? Ano ang matututunan natin kay Lazarus? Kay Zaccheo, may matututunan ka kasi siya nag-repent. Tama? Si Bartimaeus, siya nag-request, nag-pray sa Panginoon. May pwedeng gayahin sa kanya. Tama? Sino pa? Si Nicodemo, may matututunan ka rin kasi nakipag-dialogue siya kay Jesus. Si Lazarus, ano naman ang kukopyahin natin ngayon sa kanya? Anong gagayahin natin kay Lazarus? Ano bang, tingin nyo, anong kaya natin kopyahin kay Lazarus? Come on, di ba? Alam ko lang ang pwedeng gayahin sa kanya, mamatay eh. Hindi nga, sa totoo lang. Dahil wala naman siyang sinabi, wala naman siyang ibang ginawa. Tama? Hello, tama ba? So ano ngayon ang matututunan natin dito kay Lazarus? Well, patuloy nga tayo sa pinag-uusapan natin. Jesus changes lives. Last Sunday, through spiritual life. Nung isa pang Sunday, through answered prayer, right? Through fruitful repentance. Ano naman pag-uusapan natin ngayon? Well, Jesus changes lives through relational benefits. Relational benefits. Anong ibig sabihin nito? Depende pala sa mga connection mo sa buhay ang blessing ng Panginoon sa'yo. Amen? Through relational benefits. At mapapansin ninyo, dito nga na itong si Lazaro, yung matinding nangyari sa kanya, sa totoo lang, hindi naman dahil sa kanyang ginawa. 'Di ba? Siya ay ginawan lang talaga ng mabuti. So ang tawag dito, beneficiary. Pag isabi ng malakas, beneficiary. Kaya relational benefits. Ano ba ibig sabihin ng beneficiary? Well, ako mayroong PhilHealth at mayroon akong beneficiary. Of course, si Mami Weng sa kayong mga anak ko. So, sino man sa kanila ang magkasakit, kahit hindi sila ang naghuhulog sa PhilHealth, pwedeng gamitin nyo ang PhilHealth para sa kanila. Kung ang nanay mo, tatay mo may insurance at yung insurance na yon ay life insurance, pag sila ay kinuha na ng Panginoon, ay ikaw ay malamang kapag ikaw yung beneficiary, ikaw ang makakakuha ng kanilang insurance. Maliwanag ba? Ang tawag doon ay, beneficiary. Pakisabi ng malakas, beneficiary. At alam ba ninyo, sa maraming pagkakataon, ay beneficiary lang pala talaga tayo ng mga gawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Para mas ma-appreciate natin ito, ganito mag-share lang ako ng konti sa inyo na mga itinuturo ko sa seminary dati, na siyempre natutunan ko rin sa seminary, at ganito kasi yan, no? Ang Bible, sinulat yan sa iba-ibang literary style. Ibig sabihin, iba't ibang klase ng literature ang Bible. May poetry, mayroon ding history. Pag history, more on narrative siya. Ibig sabihin, pakwento, narrative. Ngayon, ang narrative, biblical narrative o narrative sa ibang mga sa ibang mga sulat, ibang mga libro, usually mayroong 3 characters yan. Pakipakita nga, characters of biblical narratives. 3 yan. Number 1, alam nyo rin ito, protagonist. Sino yung protagonist? Siya yung main character. Sino naman yung pangalawa? Come on. Antagonist. Ano naman yung antagonist? Siya yung opposing the main
character, no? The opponent. Okay, pangatlo na hindi gaanong napag-uusapan, ito, yung foil. Ayan, yang foil. Ano ang ibig sabihin ng foil? Pagtitignan din natin, no? Sabi ng foil, para makakuha ko ng eksaktong description, tinanong ko si Meta AI, no? Sagot ni Meta AI yan. What is a foil in a narrative, no? Yan ang sagot niya. Sabi niya, a foil is a character in a narrative who serves to highlight the qualities, traits, or characteristics of another character, usually the protagonist or main character. Ano raw ang purpose ng foil? Ginagamit siya para i-highlight yung kabutihan ng bida o kaya kasamaan ng kontrabida. Okay, halimbawa, nananahimik, pinatay para ipakita masamang tao talaga tong isang to, di ba? O kaya andyan siya nakawawa tapos tinulungan nung bida, bakit? Para ipakita na siya ay mabuting tao. Ang paggamit ng foil sa storytelling ay yung ipinapakilala mo yung character mo, whether main character o yung kontrabida, sa paraan na hindi mo kailangan gumamit ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Maliwanag, mga kapatid? So hindi kailangan masamang tao siya, madamot siya. Hindi ganon, no? Kundi ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang gawa. May pulubi, hindi niya binigyan. Parang ganon, no? So, ibig sabihin, mayroong kagkakaroon ka ng idea, ano siya. Ngayon, ba't ko ba sinasabi ito? Si Lazarus is just a foil. Pakisabi ng malakas, foil. Anong ibig sabihin? Kung foil siya, in other words, extra. Come on, extra. Hindi siya ang bida dito. Hindi siya ang bida. Sino ang bida? No, tingnan nyo, basahin na nga natin to sa John 11:38 to 44. O ngayon, pag nagbabasa tayo, mag-seminary tayo ng konti, ha? No? Hulaan nyo kung sino ang protagonist, kung sino ang antagonist, at kung sino ang foil. Okay, sabi niya, hindi yan, yung John 11:38 to 44. John 11:38. Okay, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Verse 39. Alisin ninyo ang mga bato, ang batot, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangawin na po siya ngayon. Hapat na araw na siyang patay. Verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Next. Verse 41. Come on, pakibasa. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Okay? Tapos yun nga, verse 43. Pagkatapos ito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalakad siya. Sino ang protagonist? Come on, sino? Protagonist. Obviously, si Lord. Tama? Tama? Sa senaryong ito, sa eksenang ito, sino ang antagonist? Come on, si Martha. Di ba sabi ni Lord, buksan ang libingan. Sabi niya, Lord, mabaho na siya. 4 na araw ng patay. Pero yun nga, pinatuloy ng Panginoon at pinalabas si Lazaro na wala namang ginagawa si Lazaro, di ba, nananahimik na bangkay. Pero yun nga, pinalabas ng Panginoon, yun nga, kasi nga siya ay foil. Maliwanag, mga kapatid. Ngayon, pag-usapan nga natin yung sinasabi ko kanina, si Lazaro ay beneficiary. So pinag-uusapan natin relational benefits. Pag-isabi ng malakas, relational benefits. Ano muna itong mga benefits na to? Unahin natin ang salitang benefit. In the story of Lazarus, ano yung benefits? Unang-una ay yung tinatawag na passive blessings. Pag-isabi ng malakas, passive blessings. Pag sinabing passive, wala ka namang ginawa. Right? Alam niyo, kahit sa pagkita, sa paghahanap buhay, mayroon tinatawag na passive income. At ini-encourage ko kayo, no, yung habang bata pa, mangarap ng passive income, yung malapit na mag-retire, mangarap ng passive income.
Ako kasi 54 na ako, so nag-iisip na ako, gusto ko, nagpipre ako ng passive income. Yung kumikita ako kahit walang shooting, ganun. So, yung passive income, may paupahan ka, passive income yon. Maliwanag? Okay? So, mayroon kang pulubing pinapakalat sa mga kalsada. Ganun pala, no? Passive income din yon. Lumabas ka lang sa imburnal, kumita ka ng 80,000, passive income yon, mga kapatid, ha? No? Pero, yun nga, kung mayroong passive income, well, mayroon din mga passive blessings. Anong ibig sabihin ng passive blessings? Yan nga si Lazaro, pambihira, namatay lang, nakaranas pa ng napakatinding himala ng Diyos. Mga kapatid, at alam niyo, mahalagang makita natin ito na, oo nga pala, no, ganun nga pala, ang daming ginagawa ng Panginoon sa buhay natin na sa totoo lang, parang wala ka namang kinalaman, wala ka namang ginawa. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Si Lazaro, di ba? Okay, namatay. Tapos muli siyang nabuhay. Tingin nyo, nag-effort siya para siya mabuhay muli? Tingin nyo, may ginawa si Lazaro? Habang siya ay nakahiga, at nakahiga doon sa libingan at patay na, tingin nyo, mayroon siyang effort na ginagawa, unti-unti kanya niyang ginagalaw yung kanyang hinlalaki para siya ay makatayo. Hindi, patay na nga eh. Nakakita na ba kayo ng patay na nag-effort? At siya pa nagbigay ng instruction, ito ang gusto kong barong. Diba? Doon niyo ako ilibing. Ganon, patay na? Wala. Di ba? Kasi nga ang patay, walang magagawa. Tatanggap ka na lang. Tama? Ngayon, napakahalagang maintindihan natin, mga kapatid. Of course, unang-unang passive blessing na binigay sa iyo ng Panginoon nung ikaw ay spiritually dead, binuhay ka. Ikaw ay binigyan ng spiritual life. Passive blessing yon. Amen? Amen? Ngayon, sa bawat bahagi ng ating buhay, mahalagang maintindihan natin, araw-araw, nakakaranas tayo ng passive blessings ng Panginoon. Come on, sino naniniwala doon? Di ba? Passive blessings. Halimbawa, sabi nila, every gising is a blessing. Right? O sige, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang nag-pray kagabi bago matulog at pinag-pray mo muna, Lord, magising po ako bukas? Ay, come on, sino nag-pray kagabi? Lord, gisingin mo pa ako bukas. Sino pa? Nag-pray kagabi, Lord, gisingin mo pa ako. Ayan, kung nag-pray kayo, hindi yan passive kasi hiningi nyo. Right? Pero karamihan, ako rin, hindi ko pinag-pray kagabi na magising pa ako ngayon. No? Ibig sabihin, dahil hindi ko pinag-pray, passive blessing, ginising pa ako ng Panginoon. And yet, di ba, ganun pala yun? Ang dami nating mga blessing na tinatanggap sa buhay, kahit hindi naman natin hiningi, hindi ka naman nag-effort, tama? Hello, tama ba? Kung ikaw ay estudyante, pinapaaral ka ng iyong mga magulang, passive blessing yan. Yung binabayad mo, yung pangbaon mo, passive blessing yan. Amen? So, ibig sabihin, ang daming mga passive blessing. At ito pa ang matindi. Yung mga passive blessing ng Panginoon, ay yun nga, dahil nga sa passive, ganun pala si Lord mag-bless. Minsan kahit wala kang effort, tingin mo parang wala ka namang ginawa, and yet dumarating sa buhay. Di ba? So, ganito pala, no? Kung tutusin, kagaya ni Lazaro, dapat maintindihan natin sa buhay na dahil sa kabaitan ng Diyos, kahit pasabihin mong wala kang kakayahan, kahit pasabihin mo na limitado ka, kahit tingin mo parang wala ka ng karapatan mangarap sa buhay, hindi pala, kasi kayang kumilos ng Panginoon at gumawa ng pinakamatinding himala sa iyong buhay. Amen? Tingnan nyo si Lazaro, ang daming himalang ginawa ng Panginoon. Ang daming mga himala na kagaya ni Bartimeo, humingi, Lord, gusto kong makakita, bulag siya, nakakita siya. Active kasi meron siyang ginawa. Tama? Pero ang pinakamatindi pala na ginawa ng Panginoon na himala ay noong buhayin niya ang isang 4 na araw ng patay. At ang pinakamalaking himala ng Panginoon, pinakamalaking ginawa niya ay yung ginawa niya sa isang taong walang kakayahan. Kagaya nitong si Lazaro. Kung kayang gawin nyo ng Panginoon, kay Lazaro, alam nyo, dapat pala ganun din tayo mag-isip. Huwag mong isipin, hindi naman siguro ako napapansin ni Lord. No, mali yun. Kung tutuusin, sino ba ang bida? Kapatid ni Lazaro, si Martha sa si Maria. Tama? Kung tutuusin, mas kilala yung kanyang mga kapatid. Pero, si Lazaro ang pinakanakaranas ng pinakamatindi. So, huwag mong iisipin, sa church naman, hindi naman ako tumatayo sa stage, hindi naman ako kumakanta, wala naman akong ganito. No? Pero, hindi ibig sabihin
na hindi ka nakikita gaano ng mga tao, hindi ka nakikita ng Panginoon. Ang dami pang blessing na naka-reserve para sa'yo. Come on, sinong naniniwala doon? Sino naniniwala doon? Come on, come on. Ang dami pang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yun nga, mga passive blessings. Pangalawa, in the case of Lazarus, ay people's regard. People's regards. Anong ibig sabihin nito? Pagtingin ng tao. Pagtingin ng tao. Tingnan nyo itong mga benefit na tinanggap ni Lazaro na pwede rin nating maranasan sa buhay natin ay kasama pala yung pagtingin ng tao. John 12:9-11. Tingnan nyo, John 12:9-11. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Pambira, namatay lang, sumikat pa. Di ba? Di ba? Ang daming gustong pumunta, naghahanap sa kanya at hinahanap. Saan si Lazaro? Sino si Lazaro? Gusto nilang magpa-picture. Tapos ilalagay sa kanilang my day, no? Kasama ko si Lazaro, no? Tapos sikat na sikat si Lazaro, tama? Ano pa? Next verse. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananampalataya kay Jesus. Pero mayroon ding negative na effect. Tama? Yung bang dahil sa muli siya ay namatay at muling nabuhay, gusto siyang ipapatay. Ganon, di ba? Sa pambira, patay ka na kasi, ba't tumayo ka pa dyan? Patayin nga kita uli. Di ba? Ganon, galit yung mga tao, dahil nga sa kapangyarihan na ipinakita ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ito nga, dalawang uri yung pagtingin ng taong makikita nyo dyan. Una, siyempre, yung karangalan. Tama? Yung pagpaparangal. Una, sabi dyan ay itong mga tao, talagang hinahanap si Lazaro doon sa kanilang lugar sa Bethany at gusto nila na makita siya. Bakit? Kasi nabalitaan nga nila yung napakatinding himala ng Panginoon na ginawa niya sa kanyang buhay. O ginawa ni Lord sa buhay ni Lazaro. Alam nyo, sa buhay, kailangan nating maintindihan to. Sa totoo lang, maraming magagandang nangyayari sa atin na sa totoo lang nadamay lang tayo dahil sa blessing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Dahil sa mga kung ano-anong gawa ng Lord. Pero tandaan ninyo, sa lahat po ng ito, dapat ang Panginoon ang naitataas. Amen? Alam nyo, kung si Lazaro, marahil ang tatanungin sa pagkakataong ito, Lazaro, kumusta? Nabuhay ka palang muli sa mga patay. Anong maikukwento mo sa amin? Anong masasabi mo sa amin? Ano kaya ang sasabihin ni Lazaro? Kamo ang sasabihin ni Lazaro? Ay, siyempre, iba tayo eh. Gaganon ba siya? Ginawa ko kasi, habang ako ay nakahiga, magkukwento ba siya ng ganon? Come on, itataas pa ba niya ang sarili niya? Hindi. Sasabihin niya, wala akong ginawa, si Lord lang talaga. Basta ang alam ko, namatay ako, tapos bigla lang, tinawag ako, pinalabas ako. Di ba, magkukwento na lang siya na ang karangalan ay sa Panginoon. Amen? Tandaan ninyo, mga kapatid, isang bagay na talagang nangyayari sa buhay natin, pag kumikilos siya sa buhay natin, nakikita si Lord sa atin. At bilang isang Kristiyano, dapat pinakamalaking kaligayahan mo, makita si Lord sa buhay mo. Amen? Pinagpala ka o anuman mangyari sa'yo, matuwa ka, Lord, nakikita ka pala sa buhay ko. No? Yung palang isang purpose ng mga passive blessings na mas makita, mas maparangalan ang Diyos sa buhay mo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Tayo kasi, ang gusto natin yung puro active blessings. Yung mga bagay na talagang gusto natin, pinagpaguran natin, pinaghirapan natin, talagang ipinag-pray natin, na tama naman lahat yun. Huwag kang hihinto sa passive blessing. Dapat meron kang mga bagay na talagang pinagpaguran at pinagsumikapan. Right? Pero ang ine-emphasize ko nga ngayon, dapat ma-appreciate natin kasi mas marami pala talaga ang mga passive blessing. At lahat ng ito dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen? At si Lord lang ang maitaas. Amen ba, mga kapatid? It's not about you. It's about Jesus Christ. Amen? Minsan, dati-dati, bago mag-pandemic, ay nagpunta ako sa isang conference sa Naga City, sa Bicol. No? At nung pagbaba ng eroplano, tapos tamang-tama, nakita ko si Senator Joel Villanueva,
noon di pa siya senator, test naman, no? Siya although sikat na nga siya, no? So usap kami sandali tapos naalala rin niya ako kasi nga dahil sa pinagsama-sama conference sa G12. Tapos nung dinaglakad na kami sabay mula doon sa eroplano hanggang sa airport, hanggang doon sa may pababa lakad kami nagsabay. Tapos doon sa Naga kasi na airport, mayroong hagdan pababa. No? So, naglakad kami, tapos pababa kaming ganyan. Napansin ko, ang daming nakatingin sa akin. Ang daming nagpipicture sa akin. No? Ang daming talaga nakangiti sa akin. No? Habang naglalakad kami. No? Tapos pagbaba, kumanan na siya kasi andito yung mga sasalubong sa kanya. Tapos doon ako pumunta kasi andun naman yung sundo ko. Kaso nung paghiwalay namin, wala nang nagpipicture sa akin. Wala nang nakatingin sa akin. No? Yung pala, pambihira. Siya pala ang pinipicturean, nakala ko ako. Nadamay lang pala, pambihira. Pero di ba sa totoong buhay, di ba ganon tayo? Dapat alam natin, si Lord naman talaga yun eh. Hindi naman talaga ikaw. Amen. Dapat si Lord ang maitaas sa mga buhay natin. Kung mga nagawa kang maganda, itaas mo si Lord. Nakagraduate ka, itaas mo ang Panginoon. Nakapagpundar ka, itaas mo si Lord. Sa ministry, may nagagawa ka, nagagamit ka ng Panginoon, itaas mo si Lord. Amen. Dapat si Lord ang maitaas. Namumunga ang cell group mo, itaas mo lagi si Lord. Kasi it's about Jesus. It's not about you. Amen. Nadamay ka lang. Nadadamay lang pala tayo. Maliwanag ba? Mga kapatid. Okay? So yun, yung people's regard, magandang pagtingin, of course, para sa karangalan ng Panginoon. Pero kung mayroong magandang pagtingin, mayroon ding pangit na pagtingin. Tama? Sabi niya, no, yung binasa natin, no, sabi niya, kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay si Lazaro. No? So, damay din siya. Tama? Nadamay siya sa karangalan ni Jesus, pero nadamay din siya sa galit ng mga tao sa Panginoong Hesukristo. Right? Hello? Nadamay ka sa pagpapala. Kapatid, huwag ka naman sumama ang loob mo kung nakakaranas ka ng mga pagsubok. Amen? Hindi ba, naniniwala ba kayo, binibless kayo ng Panginoon sa iba-ibang paraan? Na ang daming blessing ng Panginoon sa atin na kahit di mo nakikita, blessing yun ng Panginoon. Hindi mo na pagpapasalamat kasi nga hindi mo na-realize, pero blessing yun ng Panginoon. Ang dami-dami nun, napakaraming mga pagpapala ng Panginoon, hindi natin nakikita, hindi natin na pagpapasalamat. And yet, kapag nagkaroon ka ng isang problema, kahit maliit yan, nakikita mo agad. Tapos inirereklamo mo agad. Tapos asar ka na agad. Hey, teka muna. Sa napakaraming blessing, nakita mo ba lahat? Pinasalamatan mo ba lahat? And yet, nung magkaroon ka ng pagsubok, nagreklamo ka kaagad. So, ibig sabihin, may karapatan kang tumanggap ng biyaya, pero pagdating sa mga problema, pagdating sa pagsubok, parang walang karapatan si Lord na iparana sa iyo minsan yung mga ganyan. Hello, mga kapatid. Hindi dapat na ganon. Diba? Dapat pala ay tama lagi yung ating pag-iisip. Oo nga, kung ako nga nabibiyayaan, ng tingin ko, hindi naman ako karapat-dapat, edi okay lang din makaranas ako ng hindi maganda kahit tingin ko, hindi ko deserve. Amen? Okay, so, ganun pala yun. No? Ngayon, dito nga, ang problema nga rito, masamang pagtingin ng tao. Gusto siyang patayin. At alam nyo, ganun naman talaga pag ikaw sumusunod kay Lord. Tingnan nyo Matthew 10:24-25. Matthew 10:24-25. Ano ba ang sabi ni Jesus? Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Verse 25. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, parang si Satanas, ganyan, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. So sabi niya, alagad ko kayo eh. So kung inuusig ako ng mga tao, usigin din kayo, dapat maintindihan mo yun na talagang natural yun. Diba? Sumusunod ka sa akin, at yung ako na sinusundan mo, ayaw ng mga tao, kung ayaw sa'yo, natural lang yun. Sabi ni Lord. Diba? Kasi nga po, ang nangyayari, minsan gusto natin, pag nasa Panginoon, gusto natin puro mabubuting bagay. Pero hindi pala ganon. Sabi ng Panginoon ay, may mga bagay na kung ang mga tao, pinag-iisipan ako ng masama, kung pag-isipan ka ng masama, natural lang yon, mga kapatid. Kailangan din nating tanggapin. Amen?
Hello? Diba? Okay, so kung ayaw ng mga tao sa Panginoon, hindi sila sumasampalataya sa Panginoon, huwag mong i-expect na yung mga tao maniniwala rin sa'yo. Kung hindi nga iginagalang ng maraming tao si Jesus, huwag mong i-expect na gagalangin kanila dahil sumusunod ka kay Jesus. Kailangan maging clear yon sa atin. Pero, ganun pa man, benefit pa rin yan. Paano naging benefit yan, Pastor? Ang sakit sa feelings. Diba? Tingnan nyo ang Matthew 5:11-12. Matthew 5:11-12. Sabi ng Panginoon, pagkabasa ng malakas, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin, sabi ni Lord. No? Tapos verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. So ano sabi ng Panginoon? May benefit ba? Ito nga hindi earthly benefit, eternal benefit. Right? Anong sabi niya? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kung dahil kay Jesus, di ka matanggap ng iba. Kung dahil kay Jesus, ikaw ay pinag-iisipan ng masama, nakakarinig ng kung ano-ano, o may mga masama kang karanasan sa ibang tao dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon, sabi niya, mapalad ka, ang laki ng iyong heavenly benefit. Mayroon kang matindi pa na gantimpala. Kaya dapat pala hindi ka nagpapaapekto sa mga bagay na ginagawa ng tao, gaano man ito kasama sa pagtingin nila sa'yo. Amen? So, ganun po pala yun. So, yun po, people's regards. Yung pagtingin ng tao. Okay? So, yun yung benefits. Ano yung benefits? May passive blessings, mayroong people's regards. Okay, pag-usapan naman natin ngayon, relationships. Anong relationships ito? Okay, so, pinag-usapan natin ulit, relational benefits. So, saan nanggagaling itong mga benefit na to? Anong klaseng relasyon? Balikan natin ang unang bahagi ng kwento, John 11 verse 1 to 5. John 11 verse 1 to 5, 11. Sabi dito, may isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bitanya kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. Next. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok dahil may sakit si Lazaro. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Anong sagot ni Lord? Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikay mamatay ang sakit na to. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan niya ay maparangalan ang anak ng Diyos. Of course, hindi ibig sabihin ng Panginoon na hindi ka mamatay, ang ibig niya sabihin kasi bubuhayin niyang muli. No? Eventually, buhay pa rin naman talaga. Pero ito, verse 5, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. So anong relationship? Number one na relationship na nagdadala sa atin ng benefits, relationship with right people. Relationship with right people. Anong relasyon? Mayroon si Lazaro, mayroon siyang dalawang kapatid, Maria at Martha. Si Maria at Martha mas kilala. Tama? Si Maria at Martha, sila ang nagpabalita kay Jesus na napatay na siya. Si Martha at Maria, ito yung mga taong naglilingkod sa Panginoong Hesukristo din. No, nakikinig kay Jesus. No, ngayon, itong si Lazaro, mapapansin niyo kahit anong verses ang basahin niyo sa Bible, makikita niyo si Lazaro, hindi nagsasalita. Laging passive. Foil nga eh. Right? Para siyang extra lang. Andyan siya sa picture, pero wala siyang dialogue. Andyan siya sa eksena, pero wala siyang ginagawa. Gano'n lang, no? Nakikinig, ganyan, no? So ito nga ang sitwasyon. Pero salamat kasi meron siyang dalawang kapatid, si Maria at si Martha. Naging channel of blessings. Naniniwala ba kayo? Yung mga tao sa paligid mo, channels of God's blessings to you, mga daluyan ng pagpapala. Come on. No, naniniwala ba kayo doon? No? So right people, pag sinabing right people, parang ganito yan. Isa kang baso na walang laman tapos natapat ka sa tamang gripo, no, kaya ka napuno. Right? Pero ingat ka din kasi pag natapat ka sa maling gripo,
baka puro kalawang ang lumabas. Right? Kaya yung mga binata dyan at mga dalaga, yung mga binata dalaga, sino ba? Pataas nga kamay, come on, no? Mag-ingat sa pag-aasawa, no? Dapat matapat ka sa tama para madamay ka sa biyaya. Pag natapat ka sa mali, madamay ka pa sa sumpa. Hindi nga, tama? Pambira, ito ang pogi. Kaya lang, sama ng ugali. Di ba? Ang daming kalukuhan pinaggagawa sa buhay eh. No? Ay, nako, pag hindi nagbago to, puro sumpa aabutin nito. Pag ito nakatuluyan ko, damay pa ako sa sumpa. Hindi nga, tama? Hello, tama ba? Di ba? Kaya nga, importante pala yung tamang tao sa buhay natin. Amen? No? So, pwedeng biological yan, di ba? Pwedeng kadugo, pwedeng mga mahal sa buhay. Madamay tayo sa pagpapala nila. Right? Pwedeng ito ay asawa, pwedeng ito ay biyanan, pwede kang madamay sa pagpapala. No? Yung isa kang baso na tapat sa tamang gripo. Importante pala yon ha? Right people. Pero alam niyo, maliban sa biological relationship, maliban sa physical relationship, importante kasi talaga yung spiritual relationship. Mayroong mga tao na inilagay ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng spiritual relationship. Right? At itong mga spiritual relationship na to, ayan pala yung channel of blessings. Napakahalaga pala itong relationship na to. Naniniwala ba kayo ang cell group nyo, channel of blessings ni Lord? Come on, sino naniniwala dyan? Sino naniniwala yung cell group nyo, blessing yan? Yung mga kasama mo sa cell, blessing yan. Come on, naniniwala ba kayo doon? No? Si Lazaro, ang maganda sa kanya, kapatid na niya sa laman, kapatid pa niya sa espiritu. Right? Sina Maria at sina Marta. Pero tayo, di baling di mo kapatid sa laman o kaano-ano sa laman. Pero kapatid mo sa espiritu. Blessing pala yon. Alam nyo, ang church, no? Ang church ay, ito yung daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kapatid nyo yan eh. Di ba? Tanggap nyo ba? Kapatid mo yan. At ang kapatid mo, channel of blessing sa'yo. Amen? Pasalamat tayo sa Panginoon. Right sa kapatid natin. Hello? Okay. Ibig bang sabihin, teka muna, pag-isipan nyo to para ba siya maging blessing sa'yo, yung kapatid mong yan? Para siya maging blessing sa'yo, dapat ba ayos na ayos siya? Wala siyang problema, perfect siya, ganon? Come on, dapat perfect? Si Lazaro ba, perfect ba yung mga kapatid? Come on. Di ba may problema rin naman yung mga kapatid ni Lazaro? Nabasa nyo ba yon yung isang pangyayari, yung isang chismis na yon tungkol kay Aling Maria at Aling Marta? Di ba? Na minsan si Jesus nagtuturo. Nabasa nyo yun? Tapos si Maria nakaupo, nakikinig. Tapos si Marta asar na asar. Sabi pa niya, Lord, yung kapatid ko nakaupo lang. Nakikinig lang sa'yo. Pagsabihan mo naman. Samantala ako, pagod na rito sa pagluluto. Di ba? Nabasa nyo yun? Ano sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, Marta, Marta, mukha ka ng bruha. No? Losyang ka na. Sabi. Tingnan nyo, di ba? May issue. Hindi perfect na pamilya ito. Tama? And yet, sila ay blessing sa isa't isa. Amen? Alam nyo, tayo, magkakapatid tayo sa Panginoon. Hindi tayo perfect. May kanya-kanya tayong mga background, may kanya-kanya tayong mga kahinaan. Pero tandaan nyo, dahil dito kayo inilagay ng Panginoon, ang church na to ang magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ako, I would say, salamat sa Lord, dinala niya ako sa GTC. I thank God for GTC. Ang dami nang nangyari sa buhay ko, ang dami ng mga blessing na dumating sa buhay ko, and I thank God for GTC. Kasi dinala niya ako sa tamang pamilya, no? Sa tamang spiritual family. Come on, pakisabi nga ng malakas, thank you Lord for GTC. Blessing sa atin ng Panginoon to, amen? Blessing sa atin ng Panginoon ang kapatiran na to. Blessing niya ang ating spiritual family
sa atin. So blessing pala to, no? Kaya nga ito yung relasyon, samahan ng mga tao na napakahalagang makita na, importante pala talaga ang cell group. So dapat ang cell group po talagang mahal ko yan, pati mga kasama ko sa cell group. Yung mga kasama ko, siyempre may mga kahinaan din yan, di ba? Hindi yung, ayoko yung cell group namin mga babae, no? Puro sila mga marites, no? Lipat ako sa cell group ng mga lalaki, gano'n. Ano ka? Hindi po, dapat ay alam natin na ito, kanya-kanya tayo pa na binabago ng Panginoon, pero ang maganda pag may cell group ka, daluyan ang pagpapala, may nagpipray para sa'yo. Amen? Mayroong nangungumusta sa'yo, mayroong nagsishare sa'yo ng Word of God. Di ba? Napakahalaga po kasi talaga na tayo po ay mayroong spiritual family. Channel of blessings. Amen, mga kapatid. At ngayon ganito, no, sasabi ko nga, pwedeng kagaya ni Lazaro, ang maganda sa kanya, magkakapatid sila sa laman, magkakapatid pa sila sa espiritu. Pamilya na sila sa laman, pamilya pa sila sa espiritu. Di ba? Ngayon, meron dito sa atin, I don't know, meron ba rito mga ipinanganak kayo sa Christian family? Yung parang second generation Christian. Mga magulang mo, mga Christian. Come on, meron ba rito? Meron ba? Meron ba? Yan, meron, no? Tapos, yung iba siyempre sa atin, mga first generation kasi tayo ngayon, nung panahon natin, tayo yung nakakilala sa Panginoon. Kahit pa sabihin mong madala mo ang magulang mo sa Panginoon, first generation ka pa rin. Nagkasabay lang kayo ng magulang mo. No? Pero, yun nga, whether anong generation ka, first generation, no? Dapat ma-appreciate natin, pag second generation Christian ka, dapat ma-appreciate mo na, salamat sa Panginoon, yung mga magulang ko nakakilala kay Lord. No? At damay ako sa pagpapala ng Panginoon. Alam mo ba, may birthright ka? Dahil sa anak ka ng mga taong nasa Panginoon, kaya dapat hindi yan binabaliwala, dapat hindi yan itinuturing na maliit na bagay. Dapat gawin mo ng capital yan sa buhay para mas marami pang magandang mangyari sa buhay mo. Amen? Amen? Pero, again, kung hindi man physical na relasyon, at least spiritual na relasyon. Sabi ko kanina, alam nyo, just because you belong to the family, naniniwala ba kayo the blessing is in the house? Come on. Blessings are in the house. No? Because you belong to a spiritual family, meron ka na ring capital. Meron ng matik na blessing. Just because you belong to the family, wala ka pang ginagawa noon. Pero sabi ko nga, please do not stop there. Meron ka ng kapital Ano ang gagawin mo? Diba? Meron ka rin kailangang gawin para nang sa ganon ay magtuloy-tuloy pa at maranasan pa ang maraming gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Naniniwala ba kayo hindi pa tapos si Lord? Come on, no? Alam pa ninyo na sa totoo lang, marami kang hindi nakikita ginagawang mabuti ng Panginoon sa'yo dahil sa church, dahil sa mayroon kang cell group, at dahil sa family mo na kasama mong mananampalataya sa Panginoon. Maring hindi mo nakikita, pero ito pa, marami pang gagawin si Lord na hindi pa nangyayari. Abangan mo lang, kapatid. Ang importante, i-appreciate mo, meron kang spiritual roots, meron kang spiritual capital, at ngayon, panunundan mo na lamang yan para sa mas marami pang mga passive blessings at iba pang mga blessing ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Para mas maintindihan natin mabuti, ito, isang halimbawa, no? Di ba mayroong time, alam nyo naman, no, na nagpunta kami ng Greece, no? Magtatayo nga sana ng church, Greece Testament Church, no? Hindi. Kasi nga, yung usual na nag-i-speak ako sa ibang lugar, sa ibang bansa, tapos, yun, may nalilibre rin sa amin na pasyal din sa ibang lugar, ganyan, no? So, pasyal lang din talaga yung sa Greece na yon. Pero ngayon, ganito nga ang nangyari, no? Yung dapat, kasama si Denise doon, yung panganay namin. Kasi talaga namang, yung mga anak namin, from time to time, maraming pagkakataon na rin talaga na isama ko sila sa mga lakad sa iba-ibang bansa pag na-invite ako na mag-preach o ano man, mga gawain. No? So, madali ang pagkuha ng visa sa maraming pagkakataon dahil nga sa marami namang tatak. No? Kaya lang, sa mga anak ko, si Denise lang talaga yung gustong-gustong sumama sa akin lagi, no? Kahit saan ako pumunta. No? Pero yung dalawang boys, medyo tamad magbiyahe. Pag sinabi mong ganito, ang layo.
Ang gusto lang nilang balikan Japan, no? Ganun na sila, no? Pero anyway, si Denise gustong-gusto niya na sumasama. Ito nga punta ng Greece, no? So meron na kaming ticket papuntang Dubai kasi anniversary nga ng church sa Dubai. Magpipreach muna ako doon. Tapos ang plano, pupunta kami ng Greece. Nag-apply kami ng visa, 5 kami, no? At si Denise nga yung pang-5, no? Tapos nung andun na yung papers namin, nag-email ang embassy, no, ng Greece at humihingi lang ng bank account ni Denise. Bank account, no? Kasi kami may bank account. At check kapag ibinigay namin yon, mabibigyan siya ng visa. Ang kaso nga ay dahil nga sa nakatira pa sa amin, although working nga siya sa business din namin, no, pero dahil nga siya yung katira sa amin, tapos sa business din namin siya nagtatrabaho, so wala siyang bank account. So pinaliwanag ko yun. Hindi naman niya pa kasi kailangan, ganyan-ganyan. Sabi ko, no, alam niyo dahil doon, hindi siya nakakuha ng visa. No? So 5 kami, 4 kami nabigyan ng visa, siya ay hindi nabigyan. Ito yung visa sa Europe, tinatawag na Schengen. No? So hindi siya nabigyan. At kaya tuloy, ang nangyari, tumuloy pa rin kami sa Dubai, kasama pa rin namin siya, no? At nung dumiretso kami sa Greece, naiwan siya sa Dubai, ayun, kumain na lang ng buhangin, no? Hindi, iniwan namin siya sa pinagbili namin siya sa mga kapatiran doon, mag-isa lang siya sa hotel, tapos pinapasyal-pasyal naman ng mga kapatiran natin doon, no? Kami ang namasyal lang. Pero ba ang point, ba't ko ba sinasabi ito? Ba't ko ba sinasabi ito? May bank account kami, pero hinanaman siya ng sariling bank account. At hindi pwedeng ikatwiran, nasagot naman namin siya. No? Hindi pwedeng ikatwiran. So alam nyo ang realization ni Denise doon, siya mismo nakita niya ito eh. Of course, nakita ko rin, no? Na ang blessing na mayroon kami ay mayroong hangganan. Ang extended blessing, okay, let me put it this way. Extended blessings are only up to certain extent. Extended blessings are only up to certain extent. Ibig sabihin, okay, makakarating ka rito dahil kasama ka namin, dahil damay ka sa amin, pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon. May mga pagkakataon na sarili mo ng qualification para nang sa ganon, ikaw ay makasama rin at maranasan mo rin ito. At yun ang realidad pala ng buhay, no? Kasi sabi naman niya, alam naman ko naman daddy, lahat ng yung mga blessing namin, mga naranasan namin dahil blessing ng Lord sa inyo. At totoo yun, maraming pagkakataon damay po talaga tayo. Pero tandaan ninyo, may part pa rin tayo sa sarili natin para yung blessing, hindi lang puro nasabit ka lang. Yung blessing, maranasan mo rin kasi ibibless ka talaga ng Panginoon dahil sa iyong paggamit ng iyong spiritual capital. Amen? Amen? May kapital na eh, andyan na eh. Tuloy mo lang, no? Tuloy mo lang yung pagsunod mo sa Panginoon. Ituloy mo lang yung pagpapabago ng buhay, yung paglilingkod sa Panginoon. And you can see, ang dami pang gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Amen? So yun po, right people. Pakisabi ng malakas, right people. Okay. Number 2 na relationship, last, is of course, relationship with the Lord, with Jesus Christ. Amen? Amen? Dahil sa kanilang relasyon sa Panginoon. Ano sabi doon sa verse? Si Mary saka si Martha, mga kapatid niya, nagpaabot ng kanyang sitwasyon kay Jesus. Pero tingnan niyo yung pagpapasabi nila. Sabi, Lord, ang mahal mong kaibigan. Amen? Ibig sabihin, si Lazaro ay mayroong relasyon talaga sa Panginoon. Right? Tapos sa verse 5, ano sabi ulit sa verse 5? Si Maria, si Martha, at si Lazaro ay mahal ni Jesus. Amen? Do you believe Jesus loves you? Come on, naniniwala ba kayo mahal kayo ni Lord? Mahal kayo ng Panginoon? Come on, di ba? Mahal tayo ng Panginoon. Alam mo ba dahil sa mahal ka ng Panginoon, no? Na kagaya nga na sinasabi ko kanina pa, marami siyang ginagawa sa buhay mo, hindi mo lang nakikita. Alam mo lang natin siguro lahat kung paano tayong iniingatan ng Panginoon. Kung alam mo lang kung kapag nagbibiyahe ka, mayroon palang nag-iingat. Hindi mo lang alam kung kasi nga hindi natin nakikita, ilang beses ka na kayang iniligtas ng Lord sa kapahamakan. Amen. Pag nagbibiyahe ka, pag natutulog ka, di ba? Pag yung mga biyaya, grasya ng Panginoon na dumating sa buhay mo na hindi mo, kung saan-saan na nanggaling, pero madalas nga kasi dahil nakasanayan na natin, hindi na rin natin na-appreciate. Pero alam mo, dahil mahal ka ng Panginoon,
At alam mo, dahil mahal ka ng Panginoon, marami pa nga nagagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Because Jesus loves you. Palakpakan natin si Lord po dyan. No? So, yung palang relasyon na yan, importante yan. No? Nagbukas ng mga pintuan na mga pagpapala sa buhay natin. Right? Kaya nga, okay, ngayon may relasyon ka sa Panginoon. Ano ngayon? Ano ang dapat mong gawin? Well, kagaya nga ni Lazaro, sana hindi lang basta tinanggap si Jesus, kundi maging malapit kay Jesus. Right? Makikita mo itong magkakapatid na to close kay Jesus. Right? Seek to be closer to Jesus. Panginoon, gusto kitang mas mahalin pa, mas makilala pa kita, habulin mo si Lord, hindi ang blessing, at makikita mo, ang blessing ang susunod sa'yo. Right? Yung hanapin mo na talagang naisin mo talaga sa buhay na ang Panginoon ay maparangalan sa buhay mo, no? At mas makilala mo siya sa buhay mo. And you can see dahil sa relationship mo kay Jesus. Marami pa na mangyayari, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan. Yung iba nararanasan mo na hindi mo lang kasi nakikita. Pero lahat ng ito ay dahil sa yung tamang relasyon sa Kanya. Amen? Mga kapatid. Kaya what I'm trying to say is, ganun pala yun. Ibig sabihin, iba-value ko talaga. No? Pakisabi ng malakas, value. No? Iba-value ko yung spiritual family, iba-value ko yung mga ginagamit ng Panginoon para i-bless ako. Higit sa lahat, siyempre, iba-value ko si Lord na napakabait sa akin. Amen? At maging mas grateful tayo. Pakisabi ulit ng malakas, grateful. Maging mapagpasalamat tayo kay Lord. Napagpapasalamat nyo ba sa Lord? Yung mga bagay sa buhay nyo. Kami pagpasalamat mo sa Panginoon yung pamilya. Pagpasalamat mo sa Panginoon yung trabaho, kahit sanay ka na dyan, di ba? Kahit familiar ka na sa mga bagay sa buhay, pagpasalamat natin. Pagpasalamat natin kay Lord yung church, yung cell group. No? At marami pang mga bagay, be grateful. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Tayo na tayong lahat. Okay, let me end with this question. Balikan ko yung sabi ko kanina. Mayroong protagonist, mayroong antagonist, ano yung isa? Mayroong foil, no? Ngayon ang tanong, sino ang bida sa buhay mo? Who is the protagonist of your life? No? Who's the protagonist of your life? Alam mo, kapatid, napakahalaga ito. Kasi baka akala mo, sa buhay mo, sa kwento ng buhay mo, dapat ikaw laging bida. Baka akala mo, ikaw yung main character. Baka akala mo, it is about you. Actually, kaya ka nag-exist kasi may lumikha sa'yo. Tama? Kaya ka humihinga kasi may nagbigay sa'yo ng hininga. Kaya ka andito ngayon, kaya ka nakakilala sa Panginoon. Lahat ng to gawa ni Lord eh. So kung lahat pala ng buhay ko ay galing naman pala talaga sa Panginoon at sa biyaya ng Panginoon, teka muna, I should stop thinking that it's about me. It should always be about Jesus. Amen? Lord, di na ako protagonist ngayon. Ikaw ang protagonist ng buhay ko. Panginoon, ikaw ang main character ng buhay ko. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, okay lang sa akin, payag ako na extra. Total, yung mga extra, yun pala ang nakakaranas ng matitinding mga biyaya at himala ng Diyos. Amen? The more na pinipilit mong hawakan yung buhay mo, the more na pinipilit mong magbida-bida, the more na ikaw yung nasusunod at ikaw puro ka tungkol sa sarili mo, the more pala na hindi natin nararanasan gaano ang Panginoon. Pero pag si Lord ginawa mong protagonist, ginawa mo siyang bida ng buhay mo, all the more, mararanasan mo yung kanyang grasya. Mararanasan mo yung kanyang marami pang mga kabutihan at kapangyarihan sa iyong buhay. So, iwan ko sa inyo, basta ako, sabi ko kay Lord, Lord, okay lang, foil ako. Okay lang, extra ako. Okay lang, Lord, extra ako. Gawin mo ang gusto mong mangyari, ikaw maitaas sa buhay ko, ikaw ang masunod sa buhay ko. Ako, Panginoon, I'm a foil. Ikaw ang bida, ikaw ang protagonist, Panginoon. Hindi ako kailanman magiging antagonist sa'yo. Amen? Mga kapatid. So sa oras na ito, yumuko po tayong lahat at pumikit. At sabihin natin sa Panginoon, magpasalamat ka sa Lord sa mga ginagawa niya.
At maniwala ka, marami pa siyang gagawin. Salamat ka sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At Panginoon, sabihin niyo po sa Kanya, be the main character of my life. Nasa puso ko, sa isip ko, sa mga ginagawa ko, laging tinitingnan kita. Lagi kitang isasaalang-alang, Panginoon. Na lagi kitang gustong maparangalan, maitaas. Panginoon, it's not about me. It's about you. It's about you, Lord. Panginoong Jesus, lagay mo ako sa tamang lugar ng buhay ko. Panginoong Jesus, pwestuhan mo ang pagiging main character ng buhay ko. Opo, Panginoon, ito ang panalangin namin. Baguhin mo nga kami, Panginoon, sa aming mga pananaw, sa aming puso, sa aming isipan. Na Panginoon, tumigil kami na nabubuhay na para bang ang buhay ay tungkol sa amin. Panginoon, kundi tulungan mo kaming mabuhay na ito talaga ay tungkol sa iyo. Lord, na maging conscious kami lagi sa iyo. Lagi ka naming isaalang-alang, Panginoon. Lagi ka naming titignan, lagi ka naming pagtitiwalaan. At Panginoon, lagi kaming magpapasakop ng aming mga buhay sa iyo. Panginoon, di ka patapos. Alam namin, ang narrative ng buhay namin, Panginoon, ay mahaba pa. Marami ka pang ginagawa, Lord. Makulay, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, isulat niyo pa, Lord, ayon po sa inyong gusto. Pangyarihin niyo pa, Panginoon, ang magagandang plano niyo sa buhay namin. Panginoon, masunod ka sa buhay namin. Marami pong salamat. Suguin mo kami rito, Lord. At iniling ko na ang GTC, Panginoon, kaming mga anak mo sa GTC, ito nga po ang kwento ng buhay namin na ikaw ang naitataas, ikaw ang bida, ikaw ang pangunahin na kumikilos, hindi kami, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Basbasan mo po kami ngayon. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama sa langit, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pagsama, pangunguna at pagkilos ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.